Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok sa Jesus isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong Ebanghelyo ay narinig natin muli ang kwento ni Marta at Maria. Si Marta na alalang-alala, naliligalig sa mga maraming bagay. Sa kwento po, si Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan. Sa dami ng bahay, marahil na pwede niyang dalawin. Marami sigurong gustong madalaw, pero sila po ang mapalad na tinuluyan ng Panginoon. Kasama din siyempre yung iba pang mga alagad. Pero dito ay si Marta at Maria ay tinuturing ng mga kaibigan ni Jesus. Kasama na rin yung kanilang kapatid na si Lazaro. At si Marta sa ating kwento ay naliligalig sa pag-aasikaso sa kung ano ang dapat gawin. Kaya siguro nag-aalala si Marta dahil si Maria, yung kanyang kapatid, ay nakaupo lang at nakikinig kay Jesus habang ito ay nagtuturo. Kaya inutusan niya si Jesus na pagsabihan ng kanyang kapatid na tulungan naman siya. Kung tutulungan ni Maria si Marta, sinong may iwan para mag-entertain kay Jesus sa kanilang kaibigan? E di, kumbaga, kung kayo po yung dadalaw, nakaupo ka lang doon, ang intention mo para dumalaw ay makapiling sila. Yung presensya. Kaya lang, kadalasan, yung iba ay busy sa kusina, busy sa pag-aayos, o nawawalan tuloy ng quality yung moment na dapat silang magkasama, magkausap, o magkakwentuhan man lang. Kaya isa ito sa mga bagay na sinasabi nga sa atin, hindi lang tayo dapat puro gawa ng gawa. Kahit nga sa simbahan, hindi tayo pwedeng puro activities lang. At dahil puro activities, minsan ito yung nagiging source ng pagkakainitan ng ulo, kasi ikaw abalang-abala ka, marami kang ginagawa, yung iba, ang nakikita mo sa iba, walang ginagawa. At dahil pagod na, mainit na ang ulo, at ang makikita mo na lang sa iba ay yung kanilang kamalian. Kaya ang sabi ni Jesus, sana sa atin din, masyado tayong naliligalig sa napakaraming bagay. Kahit nga mismo sa ating mga tahanan, yung quality time nawawala dahil sa dami ng iyong pinagkakaabalahan. Pag yung oras para sa pakikinig, yung oras para sa mga bata, sa asawa, ibigay mo. Kasi yung gawaing bahay, hindi naman mauubos yan.
Araw-araw nandyan yan. Mga labahin, hugasin, paglilinis, andyan yan. Pero kapag nandyan na, yung iyong mga anak, nandyan ang iyong asawa, ibigay mo yung nararapat na oras para sa kanila. Kaya, sana mas pagnilayan natin kung tayo ba ay nagiging katulad ni Marta. Kahit nga sa simbahan, kapag tayo nagsisimba, ihinto na natin yung mga anumang bagay na nakakahadlang sa atin para mas mapakinggan natin, para mas maibigay din natin yung ating ding oras, yung presensya natin. Kaya dinidiscourage ka natin, na kapag nasa simbahan, huwag ka na mag-cellphone. Itabi mo na yan, ilang oras lang naman. Minsan wala pang 1 oras yung pagdiriwang ng misa. Pero yun nga, marami sa atin din, abalang-abala habang nagsisimba, check ng message, habang nagsisimba, check kung mayroong bang problema sa opisina, may problema ba sa kung saan man. Pag nasa misa, maupo ka lang dyan. Kalma ka lang. Relax lang. Makinig ng mabuti at samantalahin yung oras na kapiling natin si Jesus. Amen?